Sa ulo-6 ang mga santo ay nagpapalabas ng mga kaisipan tungkol sa paglalantad ng katotohanan, ngunit napakabilis na pinatay ito. Dahil ang layuning ito ay para sa kanya ngayon. Masyadong malayo. Hindi ito makatotohanan. Gayunpaman, sa mga nakaraang taon, mga paghuhukay sa antas ng sa lungkot, maraming marahas na insidente ang nangyari. May posibilidad na mag-evolve sa antas ng Isaiah, ang bagong nostalgic na wika ay may medyo seryosong maliit na boses kung may ganoong araw. Natatakot ako na ang lahat ng mga marshal ng mga pangunahing distrito ng militar lahat sila gumagalaw. Mahirap din subpuin. Kailangan ng 3 martial arts saints para gawin ito sa kanilang sarili. Naunawaan ng 6 na santo. Hindi ko sinisisi ang militar para dito. Gusto kong linangin sila bilang master ng martial arts sa ika-9 na baitang. Siguro dahil ayaw nila. May ganoong araw talaga. Pagkatapos ang mga matatanda ng hukbo ay kailangang yumuko. Humingi ng suporta sa iba. Ang 6 na santo ay pawang mula sa Dragon Kingdom. Higit pa ito ay may kinalaman sa kaligtasan ng mga tao. 3 martial arts saints ay malamang na hindi kumilos. Ngunit nasaan ang kamahalan ng militar? Ano ang natitira sa hukbo? Pagkatapos ng lahat, ito ay isang bagay ng mukha. 6 na santo ang bumulalas sa puso, ang eroplano ay lumilipad pa rin sa kalangitan. At ngayon nahihiya akong sabihin pagkatapos mong sumali sa militar. Humigit kumulang bibigyan ka agad ng ranggo ng mayor na general. Pagkatapos ay magkakaroon ka ng higit pang mga pagkakataon. Makipag-ugnayan sa Earth Excavator, lahat tayo ay nasa front lines sa buong taon. Ito ay napaka hindi pangkaraniwan para sa sitwasyon sa loob ng kuweba. Ang kaalaman ay hindi gaanong binibilang. 6 na santo ay interesadong magtanong ng iyong opinyon na parang nagsasalita, lumalago ang ating kinabukasan sa militar. Hindi magiging katulad mo. Siyempre hindi. Nakakahiya ka, seryoso. Isa kang opisyal ng army sa ika-7 baitang. Ikaw ang general. Na ang chimpanzee ay magkakaroon ng pribilehiyo ng chimpanzee, sa pagkakaalam ko General Tin Thong Master, karamihan sa kanila ay may anyo. Squad na may mga nag-iisang sundalo para lumaban dalubhasa sa pagsasagawa ng mga gawaing itinalaga ng militar. Ang parehong gawain sa martial arts ay halos magkatulad. Nagniningning ang mga mata ng 6 na santo. Para sa susunod na buhay zone ng digmaan, siya ay may isang uri ng imahe sa kanyang ulo. Kung yun lang ang sinabi ni Shame. Plano na maghanap ng mga minahan ng apdo ang sikreto ni Kim sa loob ng kanyang war zone. Ay walang alinlangan na mas maginhawa, totoo rin ang maingat na pagmuni-muni. Dahil ang master level na peking lakas ay nasa larangan ng digmaan, puno ng mga halimaw na terorista, hindi ito gagana ng labis. Ang kabaligtaran ay totoo para sa mga gawain tulad ng paggalugad. Mas epektibo ang pagkolekta ng 1-0 tulong gerilya. Huwag mong sabihin si Chai Ministeryo ng Militar palaging nais na linangin ang isang ika-9 na baitang martial artist, tapos mas kailangan nila ng level 7 generals. Level 8 na pagtagos sa lugar ng paghuhukay para maghanap ng mas malaking martial arts breakthrough. Nagkaroon ng ilang level na impyerno kamakailan. May mga palatandaan ng karahasan. Ayon sa mga hula, mayroong isang evolutionary trend sa rara, sabihin, hindi pagkatapos ay magkakaroon ka ng pagkakataong makipag-ugnayan sa kanila. Masyadong malayo ang layuning ito, mahusay para sa iyong kasalukuyang antas. Hindi praktikal at 6 na santo sa kalooban. 6 na santo na nakatuklas ng dalas ng kahihiyan ay napakadaldal, maaari rin itong maging normal. Sa mga linya sa harap. Walang maliit na usapan. Itigil ang pagnanais na mamatay. Sinabi niya sa mga banal ang ilang kakaibang bagay. Tungkol kay General Tin Board at iba pang uri ng peking lakas sa militar, hayaang palawakin ng 6 na santo ang kanilang kaalaman. Lumipas ang oras ng hindi namamalayan. Nagsasalita ka. Biglang bumukas ang pinto sa likod ng cabin.
Isang sundalo na may hawak na armas mabilis na tumakbo papasok ang buong katawan na nakauniporme ng labanan hindi maganda. Lumitaw ang mga linya ni Master Zai sa level 7. Humihingi sila ng suporta. Anim nang marinig ng mga banal ang talatang ito, naisip nila, antas 7 na hayop. Pagkatapos ay lumingon ang binata para magtanong. Malayo ba dito? Ang sagot ay hindi malayo. Maaari itong dumating sa loob ng 3 minuto. Biglang namuti ang mga mata ni Qin isipin kung ano ang gagawin ng 6 na santo. Sandali, gusto mo ba ang 6 na taong gulang na santo ay ganap na tama? Siguro maaari kang humiram ng isang pares ng sapatos. Kailangan ang pinakamahusay na kalidad. Madalas akong nagulat sa isa. Medyo kumukurap. Ngayon ay may dumadagundong na tunog binuksan na ang pinto ng kabin sa likuran ng eroplano. Sumisigaw ang hangin sa front lines kalahating oras na ang nakalipas. Ang mga halimaw ay napakarami at lubhang mabisyo. Buzing puting ari na nagwawalis patagilid out kumakalat pasulong ayon sa kalahating bilog ang mga hayop ay natigil sa isang orbit na parang carpet. Isang tunog ng katawan mula sa gitnang posisyon hatiin sa 2 halves at dahan-dahang islide pababa. Ngunit kahit na ang mga halimaw na ito na may kakilakilabot na hitsura ay nasira din na natili sa lupa ng kalahating minuto. Ganap na patay. Ang tanging ang flying concubine wing ay may hawak na malaking alloy sword sa kanyang kamay. Slash random sa larangan ng digmaan, halos anumang kakaibang hayop ang nakatayo sa harap ng matandang general. Ay pinutol din sa kalahati ng kutsilyo. Master na may superhuman strength dugo at enerhiya tulad ng isang malaking ilog at malawak na karagatan, walang katapusang pisikal na lakas ngunit kung ang labanan ay mataas na intensity para sa isang mahabang panahon kahit na ito ay isang may pakpak na lumilipad na ibon pagkatapos ay mayroon ding isang maliit na hindi maaaring labanan matandang general ang isang hiwa ay pumapatay ng 2 kakaibang hayop tumalon sa harap ng matandang general saka kumislap ang katawan ng matandang general. Pabalik sa gitna ng mga trenches pansamantalang itinayo mula sa abandonadong paaralan ng paaralang estadyum lumilipad sa hangin, ang isang kamay ay nasa kutsilyo, nakabuka ang bibig. Humihingal ito na ang wakas ang monghe ay nakaupo sa isang kawal na nakauniporme sa labanan. Agad na nagdala ng malaking bote ng tubig ng militar para sa matanda. Master, nagsumikap ka. Master, uminom ka ng tubig. Okay, salamat na tanggap ni Dufay Dus ang bote ng tubig para sa Martsa. Ikiling ang iyong ulo sa likod at inumin ang lahat ng ito uminom ng tubig hindi man lang nagkaroon ng panahon ang matandang general para punasan ang kanyang bibig. Pero agad namang bumuka ang bibig para magtanong na saan ang reinforcements tumango ang sundalo at sinabing dumating na ang mga reinforcement. Ay tumatakbo patungo dapat ay isang tense harap ay malapit ng magkasundo kumunot ang noo ni Dufay Dus at sinabing. Wala nang elite squad na darating para iligtas baka sa mukha ng sundalo ang kawalan ng magawa. Sinabi ng hukbo sa kabilang panig na kailangan nating magtiyaga. Hindi bababa sa 2 araw magkakaroon ng squad ng mga general na magpapatibay. Baliw-baliw si Dufay Dus ay bihirang magmura. Ngunit sa pagkakataong ito ang matandang general ay naggangalit ang kanyang mga ngipin at sinabi, 2 araw na ngayon level 6 beast 7 mga antas ay lumitaw ng higit pa, at higit pa kahit malas ay magkakaroon ng level 8 kung wala tayong elite squad na magpapatibay sa atin, ngunit umaasa lamang sa isang dibisyon na may normal na lakas. Tulad natin noon paano tayo magtatanggol mga intermediate martial artist, mababang antas ng koordinasyon ng mainit na armas bumuo ng isang linya ng depensa ang mababang. Antas ng hayop ay mabuti ngunit sa sandaling lumitaw ang isang antas 7 o mas mataas na hayop gusto nilang mapunit ang linyang ito tapos parang nagpupunit ng papel mas marami ang mga ordinaryong sundalo hindi sila mapipigilan kasalukuyang lumalabas. Ang lahat ng antas 6 na halimaw ang linya ng depensa na ito ay pinamamahalaan ng mga martial artist. Mababa hanggang intermediate na antas formation
ay maaari lamang humawak kung lalabas ang level 7 o 8 pagkatapos ay ganap na hindi maaaring maging tran at biglang nagkaroon ng ilang pagsabog sa harap ng trench. Tense at intense ang ekspresyon ni Dufay. Mabilis na iling ang iyong sarili at tumalon sa isang mataas na lugar tumingin sa likod nakikita lamang sa isang trench, hindi kalayuan sa kanal ng matandang general may dalawang figurang sumugod na parang mga espada. Naikuyom ng isa sa kanila ang kanyang kamao, bilis ng hangin saan man siya dumaan, tumalsik ang dugo. Isa pang figura na mas kapansin-pansin bawat sandata ay parang tinik umaaligid sa paligid niya, tapos shoot out ng mabilis madaling dumaan sa mga kakaibang hayop sa katawan ng bawat kakaibang hayop mag-iwan ng isang bungkos ng madugong mga butas. Mabilis kumilos ang dalawang taong ito. Agad na alisin ang isang maliit na piraso ng kakaibang hayop para sa karaniwang sundalo sa harap ng trench huminga ng kaunti, hindi kakaunti ang mga tao ang dami pa kasi ng dalawang taong yun na nagyaya at pumapalakpak bahagyang tumaas ang moral. Mabilis na bumalik sa trenches ang dalawang lalaki. Dalawang tao, isang lalaki at isang babae, parehong maputla ang mukha. Matamang tumingin si Dufay sa dalawang tao. Medyo masaya sa kanila na bahagyang tumango ang dibisyong ito ay maaaring labanan napakatagal sa frontline dito maliban sa tamang utos ng Winged Condor, ngunit umaasa din sa mga guro, lalo na ang dalawang guro ang pangalan ay Dong Tin Tuyet at Tan Thieu Quan galing sila sa isang marangal na pamilya at likas na matalino. Sa maikling panahon nagpakita ng talento sa larangan ng digmaan si Tan Thieu Quan at ang madamdaming batang babae na si Tuyet kamustahin humagalpak ng tawa ang matandang monghe na si Dufay hahaha. Nitong mga nakaraang araw salamat sa inyong dalawa kung hindi lang ako pagkatapos ay hindi makatiis ng ganoon katagal tuwang-tuwang nag-uusap ang mga sundalo. Tinitingnan iyon. Ang dalawa sa kanila ay mahigit 40 taong gulang pa lamang at umabot na sa peak level 6. Sa loob ng 2 taon marahil ang dibisyong ito ay maaaring magkaroon ng 2 Master Generals. Ang antas 7 ay magiging mas ligtas kung gayon mabuti pa rin kahit na ang S-level 6 na halimaw ay nasa ilalim ng kontrol ng Master at mga maliliit lang ang pakikitungo namin o sinuri ni Ie Dong Tin Tuyet ang sitwasyon kasama ang veterano. Narinig lang ang balita sa loob ng 2 araw magkakaroon ng suporta batay sa sitwasyong ito ay dapat itong mabata. Anyway, tapos na ang alon ng kakaibang hayop na ito. Tumango ang matandang general. Tinatayang magkakaroon ng bagong alon ng mga kakaibang hayop bukas. Ngayon ang frontline biglang may mga alon ng nakakataing na hiyawan. Pagyanig ng lupa ano ang sitwasyong ito ang mga hiyawan na ito ay nakakuha ng atensyon ni Cho Dufay. Nagmamadaling tumingin ang general. Hindi nagtagal ay umatras ang mga mag-aaral ng agresibong general hindi okay, Chen. Sa di kalayuan, may tumataas na dilaw na kapangyarihan. Ay na ang lupa kuweba ay ngayon basag bukas nakita ko lang na may 3 higanteng halimaw. Katawan mga 1-0 yang ang taas mula sa remote excavation fissure, isa na hugis chimpanzee. Lumaki siyang puno ng mahabang itim na buhok. Mga pangil na nakausli ang mga dilaw na pupil na kumikinang ibang katawan na parang mantis ang buong katawan ay kumislap ng metal light tumor ang isa ay may kakaibang hugis. Ang ibabang bahagi ng katawan ay ang mabalahibong binti ay malakas. Ang itaas na bahagi ng katawan ay parang pugita na tumutubo ng 18 pala. Tumaubay ang 3 hayop na ito ay hugis maliit na bundok. Kakapakita lang. Ito ay para sa lahat sa larangan ng digmaan. Ang atensyon sa paligid ng kanilang mga katawan ay nagpapalabas ng enerhiya. Ay distort ang hangin. Dalhin ang mga hayop sa paligid ng direkta at lumayo. Para silang mga hari sa loob ng halimaw. Patungo sa gilid na ito ng trench at mabilis na tumakbo papunta level 7, ngunit 3 rin sa isang hilera. Dugo sa mukha. Nanginginig ang puting mukha. Hindi lang siya ang nagpakita ng ganoong katakutan. Maraming tao dito ang hindi magandang tingnan ang mga mukha. May matinding takot sa mga mata ko diretsyo niyang nakita ang eksenang ito. Saka nagngangalit ang kanyang mga ngipin fucking.
Totoo o peke ito ay para sa mga tao na mabuhay winter pag-ibig snow stress na isip hindi maganda. Medyo na-excite lang ako. Nasa isang kisap mata ay pinunasan pagkatapos ng mahabang pakikipaglaban, lumitaw ang isang level 7 na halimaw. Hindi rin ito isa. 2 beses, ngunit sa tuwing nagpapakita sila. Ito ay isang bangungot. Para sa mga sundalo sa trenches, kinagat ng general ang kanyang mga ngipin at naggangalit ang kanyang mga ngipin. Kahit na posible na makipag-ugnayan sa mga opisyal ng labanan at maaari kang pumatay ng level 7 na halimaw sa bawat oras. Ngunit isang level 7 na halimaw bago siya namatay maaari rin itong magdulot ng malaking casualty. Hindi kakaunti ang mga sundalo. Namatay sa class negatibo Pitoriot. May nakilala akong level 7 monster dati. Napakalungkot nila. Ang kasalukuyang sitwasyon ay karapat-dapat kang mamatay. Mula sa napatitig siya sa level 7 monster. Nakangiting pangungusap hinawakan ng general ang malaking kutsilyo at si Kim sa kanyang kamay pero ramdam ko ang lamig ng hawakan, napakabigat din ng relihiyon. Antas 7 kaya hayop kahit na ikaw ay nasa isang estado ng perpektong kasaganaan. Walang ganap na garantiya na manalo. Paglalakbay sa Africa ayon sa likas na hilig na magtaka, hindi ba kailangan mong mamatay dito? Mahigpit na hinawakan ng matanda ang kutsilyo sa loob ng isang oras. Napaluha ang mukha ng general. Mga kapatid, huwag masyadong mag-isip. Kabuang pag-atake sa sunog kung gusto mong mabuhay, subukang umatake. Wala akong pinagsisisihan sa lakas ng pag-atake, ang lahat ng mga mandirigma mula sa antas 6 at pataas ay naghahanda. Sundan mo ako sa digmaan. Malapit na target halimaw antas 7 kaya umorder ng 1 oras ang kapitan. Maraming maiinit na sandata sa trenches ang nagsisimulang lumiwanag, mayroong 1-0 machine gun sa larangan ng digmaan. Ang moat ay nagbubuga ng mga patak at patak ng matinding apoy. Self-propelled na baril ang mga tangke ng rocket launcher ng Granada ay patuloy na nagpapaputok, ang apoy ay hinabi sa isang grid. Parang buhawi na tumatawid sa larangan ng digmaan, takpan ang iyong bibig sa loob ng 2 oras. Tingnan mo. Ang mga palad ng mga kamay ay may bahid ng dugo. Nasa buong uniform. Damn it, if alam kong may 3 level 7 na halimaw pa hindi ako ganoon kabilis ngayon lang. Tapos magsalita na patingin siya sa silangan sa snow sa tabi niya. Tapos biglang nagpanik na sumisigaw ng tadhana, ang iyong mga mata ay kasing laki ng kuneho. Winter pag-ibig snow hong pumunta tayo para sa isa. Sa iyong mga mata na puno ng dugo, lumabas ka. Medyo pagod lang sa isip. Hindi ka nasugatan sa isang katawan. Alam din ng hukbo. Ito ay isang tanda. Ang espiritu ng niebe ay natuyo. Matinding pagkahapo para siyang may gamot sa kalusugan ng isip. Ngunit sa maikling panahon hindi rin siya makapagpatuloy. Regular na paggamit ng mental force sinadya lang ng hukbo na magulat. Nakaugalian na kasi niya. Nais na gumaan ang kapaligiran ng pangangailangan ng madaliang pagkilos, tumingin ang hukbo, harap na sulok ng bibig, jerking talk, biruin mo, wag mong isipin na totoo. Tama yan. Nabalitaan ko na ilang araw na lang ay darating na ang 6 na santo. Sabihin mo sa akin baka sumugod siya sa military district para hanapin kami. Ngunit ang resulta ay nakikita natin ang 2 hanay ng ating mga katawan. Hindi nakakatuwang isipin yon. Hindi pa nakikilala ng Snowy Girl ang kanyang asawa. Paano ako mamamatay? Sagot niya, maaari mo bang sabihin ang isang mas kaunting bagay? Ang mga pagkakataon na mabuhay ay bahagyang mas mataas. Makikilala ka ng mabuting matandang babae. Tapos tatahimik na tayo. Kahit na hindi sapat ang ating buhay. Ayoko pang mamatay. Muling umalinggaw ang boses ni Dufay, maghanda ang lahat. Hawakan ang malaking espada sa mga kamay ni Dufay, din na inutusang sumugod sa sandaling mag-utos ka ng isang pagkubkob. Biglang nasa ibabaw ng mga tao. Lumipat sa marahas na tunog ng hangin, this wine tearing sound, mula maliit hanggang malaki, parang may nahulog mula sa langit.
Maraming tao ang likas na tumitingin. Ano ito? Nag-flash din ang hukbo na yon nga isang itim na anino lang ang nakita ko na may apoy at kidlat. Mabilis na bumagsak mula sa langit. Parang asteroid. Sa likod ng buntot bunutin ang mahabang buntot ng apoy ang galing. Ang ilang mga tao ay itinuturo ang kanilang mga daliri sa apoy. Sa may tao sa loob. Snow Girl sa pag-ibig parang may pamilyar na pakiramdam. Ngunit dahil sa mental exhaustion, kaya hindi siya makapag-mental scan para sabay. Namula siya at bumulong baka hindi siya. Ang apoy ay bumabagsak sa mas mabilis at mas mabilis na bilis. Papalapit na ang layo mula sa lupa. Ang apoy ay patungo sa tatlong hayop. Nag-aalala si Snow Girl na hindi ito maganda kung saan siya nahulog. Ito ang lokasyon ng Kia Level 7 Monstrosity. Delikado iyan. Na-curious akong tanungin ang Snow. Ang pangalan na alam mo? Sino ito? Sa sandaling ito, ang apoy ay parang yelong bumabagsak. Biglang bumilis. Sa isang kisap mata ay lumihis mula sa nilalayong locus isang shot. Tumagos ito sa ulo ng galamay na halimaw. Ito ay hindi lamang isang sorpresa na hindi namin handa para sa. At pati ang mga taong nanonood dito ay natigilan. Hindi nakalimutan ng 6 na taong gulang na santo na magbigay ng isang matamis na ngiti. Bumaba ang apoy mula sa langit. Nakabitin ang anino sa loob ito ay tumatagal ng isang paa sa tuktok ng ulo ng hayop. Lahat ng tao sa larangan ng digmaan. Nakikita ng lahat ang isang screen. Gawin silang hindi malilimutan sa natitirang bahagi ng kanilang buhay. Nagulat si General Dufay sa isang bagay pagkatapos lumingon ngayon ko lang nakita itong galamay na hayop na nakahandusay sa lupa. Hiniram na sapatos ng binata 6 na santo ang lumitaw may malamig na mata na susunog ka, ungol ng binata. Ang kalidad ng mga sapatos na pangmilitar ay ini-0 din.